Pero bago yan, gustong-gusto ko magpasalamat kay ate ng Amerika. Actually guys, dito sila guys. Yan, dito ang aking mga kanchi. We are talking about... Tapos, basta naninibago ako that time, nalungkot talaga ako. At yung paligid namin, parang hindi... Stick tayo konti guys. So, magandang hapon! Kumusta kayong lahat? Kaligo lang ni Daymila, guys. Parang refresh tayo ngayon. Meron akong i-share sa inyo kasi 'di ba sabi ko sa inyo, meron kaming nakuhang package galing sa Amerika. No, galing yan sa brother-in-law ko. Kasi nga hindi man yan uso sa kanila na magpadala, guys. Kagaya sa atin sa Pinas. Kasi nga ang mahal dito. Kasi kung mura lang naman, sure ako yung brother-in-law ko magpapadala yan. Lahat ng mga damit nila ipapadala yan dito. Pero kasi sobrang mahal dito, guys. Sobrang mahal. So, sandali muna at nayuko na lalo yung camera natin. Ilalagay ko kayo. So, ayun, nakikita nyo dito. Hindi na ako mag-unboxing kasi nabuksan na ito kagabi. Si Yuhan yung nagbukas kasi hindi ko naman kaya itong i-anuhin kagabi ba. So, siya na lang, inantay na lang namin. Pero alam na rin namin kung ano yung items namin dito. So, i-share ko lang sa inyo kung ano lang yung items na para sa amin. Pero bago yan, gustong-gusto ko magpasalamat kay ate ng Amerika. Actually, guys, matagal na niyang pinadala sa akin ang mga items. May mga pansit canton, magic sarap, at may mga dilata pa. Kasi tinanong niya ako before kung ano yung gusto ko. Kasi gusto niya akong bigyan. And pinadala nga ng brother-in-law ko, ayan, yung mga magic sarap, kopi ko, and yung ibang mga gummies para kay Johan. Sabi na lang ng brother-in-law ko, pag uwi ni Ama, si Ama magdadala ng mga ibang items. Ito, nirequest ko ito sa aking brother-in-law, yung Toms, yung bigay niya kay Dipa, the North Face na pantalon. And sabi ko nga sa inyo, di ba, binili na ako ng brother-in-law ko. Kagabi tinanong niya ako, kumusta Mila? Fit ba sa'yo? Sabi ko, at saka nagagandahan ako. Dahil hindi siya skinny and maluwang siya. Yung parang loose siya ba? Hindi siya yung skinny na mag-fit na fit sa akin. And Nike siya, guys. Ayan. Nike. O, ayan, o. Oh. Ayan. So, ito yung binili niya sa akin. Tsaka gustong-gusto ko siya sa baba. Pag sneakers ka, ang ganda tingnan. And then, itong bag ata, hindi ko alam sa amin, sa kaibigan niya ata ito. Ayan, sa friend niya ito, sa friend. So, dito yan. And, syempre, yung binili niya sa aking Adidas na jacket. Ang ganda ng style nito, promise. May mga label pa yan, guys. Tinanggal na kasi alam nyo ba, sinuot ito ni Johan kagabi. Alam mo tumatawag? Sino ang tumatawag? Kay Deepak. Kasi yung kanyang Apple Watch nandito. Yung binili sa akin ng aking brother-in-law. Thank you, Prakashda. And ito para kay Johan. Kasi sinuot-suot na ni Johan kagabi. Ayan, pinagsusuot-suot na nila. And ito yung shorts para kay Deepa. Paano ba ito Abercrombie and Fitch. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Paki-correct ang pronunciation in Daymila. Kate Ham. Ewan ko, basta ayan. Gustong-gusto to ni Johan. Ayan. Medyas. Tsaka yung jacket ni Deepak. Na-request niya na parang green yung kulay na gusto niya yung material. Kagaya sa akin na Reebok na binigay din sa akin. Binili sa akin ng brother-in-law ko na para sa ulan yun. Nakikita niyo yan sa vlog ko. Tatanggal na yung mga tags. Ayan. O, Colombia. Ayun. And ano pa ba? Yun lang guys. The rest sa kanyang mga kaibigan yun. And meron pa guys na missing na items na hinanap ng brother-in-law ko. Isa siyang envelope na plastic na wala dito and belt. So, yun ang inano ng brother-in-law ko na bakit wala? May missing na item. So, tinawagan niya agad kagabi or kaninang umaga kasi gabi na eh. So, tinawagan niya kaninang umaga yung courier na yon, and then tumawag yung courier kay Deepak na yung missing items andoon daw sa kanila. Ang problema kasi dito guys, no,
Hindi yan guys sa Pilipinas. Dito kasi, bubuksan pa nila yan. Kahit na-check na ng custom. Hindi ko nga maintindihan, no? Bakit pa binubuksan pa nila na chinek na yan ng custom? And bayad na yan doon sa Amerika. Fully paid na talaga lahat. And naka-mention naman kung anong items dyan. Bubuksan pa talaga nila. So, yan ang hindi ko talaga maintindihan talaga dito, guys. And wala kaming binayaran kasi door to door ito. Hinatid ito kahapon. And of course, yon hindi ko alam kung pupuntahan ni Deepak yon mamaya, pero ewan ko lang. And isang Crocs para kayuhan. Ayan kayuhan, oh, Crocs sideways. So, ayan, sinuot niya yung Crocs. Kasi nga, sabi niya sa tito niya, bilhan mo ako ng Crocs tito. Ayan, binilan siya ng tito. So, ayun, thank you Prakash Day. And of course, kay ate, thank you so much. And yung iba, sila na ni Ama magdala kasi medyo mabigat-bigat. Yung iba, dilata kasi yon. And mayroon pa mga pansit canton. Tamang-tama yun pagdating nila ni Ama kasi nakakapag-adjust na yung tiyan natin at makakain na tayo ulit ng mga ganun-ganun ba. Pero moderate lang, hindi ganun ka, hindi ganun kadami, hindi ganun, alam niyo yun. Guys, nandito sila guys. Yan, dito ang aking mga kanchi. We are talking about Tej. Yeah. Because only me and Indira, so we're talking what? We'll eat chicken only. Because she's going, auntie is there? So, but me, I cannot dance, so that is why. She also there? You're still go to She's sister? Ayan. Okay, but at least you come here, no? She can celebrate little, you dance, I'll take, but why she's not here? Kasi nga guys, diba, si Mandira, Alicia, she's going in Gurkha. Very far daw ito guys, very far. 5 to 6 hours, kanchi? Yeah. Oh, 5 to 6 hours from Kathmandu. Guys, inom ako ng insure ko kasi ito yung snacks ko, diba? Sandali muna guys ha, magtimpla. 4 scoop dapat, pero ginagawa ko siya 3 scoop lang. Ayan. Hindi na ako gabi umiinom kasi, alam niyo yun, parang hindi ako natutunawan pag gabi. Umiinom lang ako nito guys ha, para tugay ng lang ba, yung tumaba ako konti. Pero kung mga okay na yung mga timbang nyo, huwag na kayong uminom nito. Sa nagsasabi pala na tama lang yung timbang ko sa height ko. Salamat. Pero hindi. Underweight ako. Kasi sa hospital, sinabihan ako ng mga nurse, yung height mo, underweight ka sa kilos mo. So, kaya kailangan mo mag-gain ng kilos. Sa totoo lang guys, ayaw ko yung insure. Pero, wala akong magawa kasi dito ako tumaba eh. Kung naalala nyo, sobrang paglaki ko, ito yun. Ito, dito ako tumaba. Totoo ang insure. Mahal lang siya guys, pero maganda talaga. Guys, nandito na ako sa itaas. Medyo mainit pa itong aking gatas. Alam nyo ba, kahit ang dalawa magkapatid minsan nandito pupunta. Sobrang din sila sa akin pag may mga ganito ako, may mga nararamdaman ako, magpi-PM sa akin si Mandira. Ate Mila, wag kang magpa-stress ha. Si Indira, ganun din. Ganyan sila sa akin. Kasi maliliit pa yan guys, maingay talaga yan. Pero sobrang mahal nila mga matatanda. May pinag-usapan lang kami na kasi nga siyempre uuwi si Ama, 'di ba? Next month balik sasama na si Buwa. So parang nalulungkot kami at nalulungkot din naman ako dahil sabi ko sa kanila na parang ang bahay magiging tahimik na naman. Parang ang lungkot kasi pag nandito si Buwa parang may buhay. Hindi lang yung iniintindi niya yung paligid namin. Basta iba ba guys na may matanda sa bahay nyo? Ganun ang sabi lagi ng mama ko noon. Alam nyo ba day, sabi niya, pag ang bahay may matatanda, iba talaga ang dating, yung environment. Ganun ang sabi ng mama ko. So nakaka-relate ako ngayon dahil iba pag nandito sila ni Ama, iba pag nandito sila ni Buwa. Parang may buhay talaga ba guys? Bye-bye! Take care! Bye-bye! Hi. Hindi pa nag-driving si Indira. Init. So, ayun guys, nag-usap lang kami na iba pa rin yung nandito sila ni Ama, nandito sila ni Buwa, yung ganun ba guys. Kasi parang may buhay yung ating camera. Nag-adjust. Sandali muna guys, ataanin ko yung upuan. Diyan si Buwa nakaupo. So, iba pa rin yung
Ay, scooter pala silang dalawa. Mamimili pa daw sila ng pagkain nila, mag-grocery daw sila. So, ayun ang pinag-usapan namin na iba yung nandito sila ni Ama, nandito sila ni Buwa. Sa totoo lang guys, kasi nung si Buwa wala dito at si Ama, parang ang lungkot talaga ng bahay namin. Ang tahimik lag. Tapos, basta naninibago ako that time, nalungkot talaga ako. At yung paligid namin, parang hindi siya healthy para sa akin. Kasi pag nandito kasi si Buwa, or isa sa kanila, si Buwa kasi, number one, si Buwa maalaga talaga siya sa paligid. Si Buwa talaga ang in charge niyan. So pag wala si Buwa, napakalaki talaga yung difference guys. Na sobrang, basta yung paligid namin, parang matamlay din. Kasi pag nandito si Buwa, maalaga si Buwa talaga sa mga tanim, si Ama din. Kaya, ayun, so, sige lang. Pero ito naman kasi si Buwa, sinasabi niya na hindi siya mag-i-stay doon. Pero hindi yun pwede kasi kailangan nilang mag-i-stay doon talaga hanggat sa makakuha sila ng citizen. So, ayun ano, habang palapit na yung time na yan, parang ano ako guys, parang nalulungkot ako. Kasi ano basta iba pag nandito si Ama at saka si Buwa. Pero kasi kailangan nilang pumunta talaga doon. Na-share ko lang sa inyo kasi kung sino lang makaka-relate sa akin na iba talaga pag may kasama matatanda sa bahay. Yung iba guys na misinterpret nila pag sinabi mong matanda sa amin wala yan na pag sinabi mong matanda bastos, hindi yan. Kasi sa amin, uy, ang tigulang to bala. Amon sa amin sa Ilonggo guys, ang tigulang matanda. Yun, parang normal na sa amin na mga Ilonggo, ay sorry guys kasi parang may insekto. Parang normal na sa amin sa mga Ilonggo yung magsabi na matanda. Pero wala kami masamang meaning sa matanda. Minsan nga mas malalim pa yung word namin pag nagsalita kami sa mga Ilonggo dyan na makarelate. Uy, ang tigulang to, nakaluoy man bala sa iya. Imagine nyo guys, bastos ba yan? Pakinggan. Siguro yung mga, kasi before may nag-comment sa akin na, uy, may mga pangalan yan sila, wag mo naman i-mention na matanda. Pero sa amin kasi, hindi ko yan ma-avoid, hindi yan masama na word sa amin pag sinabi kong matanda. Kasi sa isip ko, yan sa amin, normal na yan sa amin, hindi naman yan bastos na word guys pag sinabi mong matanda, 'di ba? Kami wala naman yan sa amin, normal na yan. Uy, sino daw upod mo? Ato ako nga alaga nga tigulang. Yun, pag tinranslate ko sa inyo, pag example lang ba, sino kasama mo dyan? Yung kasama ko matanda, ayun, nagpapahinga siya, yung ganun ba? Kasi syempre parang naman yun depende naman yung pag-deliver mo ng word. Sa amin walang masama doon pag sinasabi namin. Na-address ko lang kasi may nabasahan ako na comment na hindi naman masama yun. Parang siguro kinorek niya lang din ako na wag mo naman tawagin na matanda kasi may mga names. Tama nga naman. Pero sa amin kasi na Ilonggo, walang masama pag sinabi namin tigulang. Uy, ang tigulang, hindi mo papabay. Muna bala. Wala na sa amin yan. Hindi yan bastos yan sa amin ng word. O diba, sa mga Ilonggo dyan, shoutout sa inyo. Nasa tao na lang yun kung paano niya yun i-accept or i-anuhin ba, or bigyan ng meaning yung pagsabi. Pero sa amin, wala yan guys. Kiniklear ko lang. Kasi nagsasabi ako matanda. Yung matanda na word. Yun. Or baka sa iba na ma-misinterpret nila. Kiniklear ko lang. So, inom muna tayo ng Ensure. Alam nyo ba, nakakaramdam ako ng sakit-sakit ng ulo? Alam ko na minsan kasi ganito ako. Pag nakakaramdam ako ng ganyan, alam nyo ba anong ginagawa ko guys? Naglilinis ako. Nawawala yan siya. Tapos, ang ginagawa ko, lalabas kami ni Deepak, mag-walking, nawawala siya. Yung kailangan mo lang i-refresh talaga yung sarili mo. Parang ibahin mo naman yung yung parang galaw-galaw mo. Ganun yun yung katawan ko. Kaya alam ko na guys kung bakit nakakaramdam ako sakit-sakit ng ulo. Yung parang may tension ka na hindi ka naman dapat magkaroon ng diba? Pero hindi mo yun ma-avoid. Parang minsan stress ka lang sa sa environment mo, or siguro marami akong mga iniisip na gusto ko na talaga gawin. Yung maglinis, ganito, ganyan. Pero kasi, syempre, iniisip mo muna yung sitwasyon. Ayan, ang dami ko namang kwento sa inyo, guys.